Ang ulan ay bumubuhos ng banayad sa makitid na kalsadang tinatahak ng lumang jeep na sinasakyan ni Levi Sandoval. Sa likod ng bintana, bahagyang natatakpan ng hamog ang tanawin, palayan, mga punong niyog, at ang lumang sementeryo ng Santa Maria del Sur. Malayo ito sa karaniwang gulo at ingay ng Maynila, at iyon nga ang dahilan kung bakit siya narito, upang takasan ang lahat. Bitbit niya ang isang backpack, laptop, at ilang personal na gamit, kasama na ang isang maliit na pluma at kwaderno na laging nasa bulsa ng kanyang jacket. Matagal na niyang gustong isulat ang kanyang nobela, pero tila lagi siyang nauubusan ng inspirasyon. Hanggang sa iminungkahi ng kanyang tiyuhin ang isang lumang bahay na maaari raw niyang tirhan ng libre, basta't siya raw ang baalang mag-ayos. Pagbaba ni Levi sa harap ng lumang bahay, agad siyang sinalubong ng malamig na simoy ng hangin. Ang bahay ay dalawang palapag, gawa sa kahoy at bato, may mga bintanang may kurtinang kupas, at isang veranda na may kalaw-angin ng rehas. Nakalapat ang pinto, at ang paligid ay tila walang katao-tao. Parang eksena sa lumang pelikula, bulong niya sa sarili habang binubuksan ang pintuan gamit ang susi. Pagpasok, sumaubong sa kanya ang amoy ng lumang kahoy at alikabok. Nasa loob pa rin ang ilang lumang kasangkapan, isang piano, mga upuang antik, at isang aparador na may basag na salamin. Sa gitna ng sala ay may lamesang may takip na puting tela na bahagyang naninilaw na sa tagal. Napatingin siya sa isang lumang larawan sa dingding, isang batang babae, nakasuot ng puting bestida, nakangiti pero may lungkot sa mga mata. Walang pangalan, walang petsa. Tila gusto siyang tanungin ng larawan, bakit ka nandito? Sa gabing iyon, habang nag-aayos ng kanyang laptop sa may lumang study room, biglang namatay ang ilaw. Napamura si Levi. Kinuha niya ang flashlight mula sa bag at naglakad papunta sa fuse box sa kusina. Habang naglalakad sa dilim, biglang may narinig siyang tila tunog ng piano. Tumigil siya. Nanindig ang balahibo niya. Ang tunog ay nagmumula sa sala. Dahan-dahan siyang lumapit. Walang ilaw, tanging liwanag mula sa flashlight ang gumagabay sa kanya. Ngunit pagdating niya sa sala, wala namang tao. Nakasarado ang takip ng piano. Tahimik ang paligid. Tanging tunog na lamang ng ulan sa labas ang maririnig. Napabuntong hininga si Levi. Imagination lang. Gutom lang to, sabi niya sa sarili, sabay lakad pabalik sa kusina. Pero bago pa siya makatalikod, isang malamig na ihip ng hangin ang humaplo sa kanyang batok. At sa gilid ng kanyang mata, may aninong dahan-daang dumaan sa veranda. Isang babae, nakaputi, hindi agad nakagalaw si Levi. Parang may nagyelong lamig na sumikop sa kanyang katawan habang nakatayo sa may sala, hawak pa rin ang flashlight na bahagya ng nanginginig sa kanyang kamay. Pinilit niyang pangibabawan ang kaba, baka panaginip lang, baka guni-guni lang dala ng pagod sa biyahe. Pero totoo ang kanyang nakita, isang figure ng babae, nakasuot ng puting bestida, dumaan sa veranda na parang usok na pinadaan sa hangin. Kalokohan, bulong niya sa sarili, sabay pilit na tawa. Siguro gutom lang talaga to. Bumalik siya sa kusina, nagbukas ng instant noodles, at habang pinakukuluan ng tubig ay sinulyapan ang bintana. Wala na ang anino. Ang ulan ay mahina na lamang, pero ang dilim ng paligid ay tila mas lumalim. Tahimik. Hindi komportableng uri ng katahimikan, kundi yaong parang may nakamasid. Pagkakain, pinilit na lang ni Levi na matulog. Naglatag siya ng kutsan sa kwarto sa itaas. May mga agyo sa kisame, at ang sahig ay umuugong sa bawat hakbang, pero hindi na siya nagreklamo. Pagod na rin siya. Bago pumikit, nilabas niya ang kanyang kwaderno. Sinimulang isulat. May mga bahay na humihinga ng alaala. At sa bawat sulok nito, may mga matang hindi mo nakikita pero nanonood. Hindi niya alam kung bakit iyon ang naisip niyang simula. Pero parang may gumagabay sa kanyang kamay. Bandang hating gabi, nagising si Levi. Napansin niyang malamig na malamig ang silid, kahit sarado ang mga bintana. Pagmulat ng mata, nakita niya ang isang figure sa paanan ng kanyang higaan. Isang babae, nakatingin sa kanya. Hindi siya makagalaw. Ang babae ay nakasuot ng lumang bestida, tila yari sa seda, at may mahaba at malambot na buhok. Mapatla ang mukha nito, at ang mga mata, tila may lungkot na malalim na hindi kayang ipinta. Bigla itong nagsalita, mahina ang tinig, parang hangin na umuusal sa gabi. Hindi ko na maalala ang aking pangalan. Sabay, naglaho ito,
parang usok. Napabalikwa si Levi, hinihingal. Nanginginig. Mabilis niyang binuksan ang ilaw ng flashlight. Wala na ang babae. Ngunit sa sahig, sa mismong lugar kung saan ito nakatayo, ay may naiwan na isang puting bulaklak. Sampagiita. Kinabukasan, nagpunta si Levi sa palengke ng bayan upang bumili ng mga gamit. Tinanong niya ang matandang tindera ng kandila kung may alam itong kwento tungkol sa lumang bahay. Ang bahay ni na Don Ernesto. Abay maraming kwento riyan, Iho, sagot ng matanda habang nagbibilang ng sukli. May dalagang anak yun, si Alma. Maganda, mahinhin, pero maagang namatay. Nahulog daw sa hagdanan. Pero yung iba, hindi naniniwala sa aksidente. May mga bulong-bulungan noon. Bulong-bulungan po. Baka raw may kinalaman sa pag-ibig, sagot ng matanda, sabay tingin sa kanya ng seryoso. Kung ako sa'yo, iwasan mong makipag-usap sa mga hindi mo kilala sa bahay mo. Pag-uwi ni Levi, mas dumami ang tanong sa kanyang isip. Sino si Alma? Bakit siya nagpapakita? At bakit tila, siya lang ang kayang makakita rito? Mula nang malaman ni Levi ang pangalan ng dalagang multo, hindi na siya mapalagay. Habang nagpapahinga siya sa veranda kinagabihan, hawak ang kanyang pluma at kwaderno, paulit-ulit niyang isinulat ang pangalang iyon. Alma. Parang may bigat ang bawat letra, parang lumulutang sa hangin ang pangalan at bumabalot sa buong paligid ng bahay. Alma, mahinang sambit niya. Sino ka ba talaga? Biglang may dumaan na malamig na simoy ng hangin, at sa isang iglap, napatigil siya sa pagsusulat. Sa kanyang harapan, sa mismong upo ang kahoy sa veranda, unti-unting lumitaw ang isang figure. Si Alma. Tahimik lang siya. Nakaupo. Tila hindi mapakali. Ang buhok ay dumadaloy sa hangin kahit walang ihip. At ang mga mata, malalim, malungkot, at mapagmasid. Bakit mo ako tinatawag? Tanong ni Alma, marahang-marahang nagsalita. Hindi agad nakasagot si Levi. Hindi niya inaasahang sisigot ito. Lalo't higit, hindi niya inaasahang may emosyon sa tinig ng isang multo. Hindi ko alam, gusto lang kitang makilala, sagot niya sa wakas. Saglit na katahimikan. Maraming taon na akong nakakulong dito, bulong ni Alma. Bawat gabi, ginigising ako ng mga alaala. Pero hindi ko na alam kung alin ang totoo, alin ang bangungot. Alam ko lang, may naiwang sakit. Anong sakit? Yusise ni Levi. Ngunit bago ito makasagot, unti-unti na namang naglaho si Alma sa hangin. Naiwan si Levi na nag-iisa, hawak pa rin ang kwaderno, at muling isinulat ang kanyang narinig. May naiwang sakit. At ako ang testigo ng isang pag-ibig na hindi natapos. Kinabukasan, nagtungo si Levi sa munisipyo ng Santa Maria del Sur. Doon niya nakilala si Mang Rodel, ang matandang tagapag-ingat ng mga lumang record ng bayan. Don Ernesto, sabi ni Mang Rodel habang naghahanap ng dokumento. Abay kilalang pamilya yan dati. At yung anak niya, si Alma, naging usap-usapan noong araw. Matayog ang pangarap ng Don, pero iba ang tinibak ng puso ng dalaga. Iba po, tanong ni Levi. Oo, sagot ni Mang Rodel. Inibig daw ni Alma ang isang anak ng hardinero nila. Isang binatang walang pangalan, walang kayamanan. Galit na galit ang Don. Pinagbantaan ang lalaki. Isang gabi, bigla na lang natagpo ang patay si Alma. Nahulog daw sa hagdan, sabi nila. Pero marami ang naniniwalang pinilit siyang ihiwalay sa lalaking mahal niya, at hindi kinaya ng kanyang puso. Napakuyom ang kamao ni Levi. May lungkot na gumuguhit sa kanyang dibdib. Hindi niya kilala si Alma, pero parang may koneksyon silang dalawa. Parang unti-unti siyang hinihila ng kwento nito, ng sakit nito, at ng hindi natapos na pagmamahal. Gabi, tahimik. Habang nakahiga si Levi, biglang tumugtog muli ang piano sa sala. Ngunit ngayon, hindi katulad ng dati, buo ang tugtog. Isang malungkot na melodya, tila awit ng pagkadurog, ngunit may lamang din, parang inaawit sa minamahal. Tumayo si Levi. Bumaba. At sa sala, nakita niya si Alma. Nakaharap sa piano. Tinutugtog ito gamit ang maputlang mga daliri. Hindi siya multo sa mga oras na iyon, kundi isang babae. Maganda, malungkot, buhay sa alaala. Pagharap ni Alma kay Levi, may bahid ng luha sa kanyang mata. Natapos mo na ba ang iyong nobela? Tanong niya. Ngayon palang nagsisimula, sagot ni Levi. At ikaw ang simula.
Sa mga sumunod na gabi, naging mas madalas ang pagpapakita ni Alma kay Levi. Hindi na siya biglang sumusulpot at naglalaho. Dumarating na siya sa mga sandaling tahimik si Levi sa veranda kapag nagsusulat o nagpapahinga. Sa mga sandaling iyon, tila may katahimikang hindi nakakakaba kundi nakapapawi ng pag-iisa. Hindi mo na ako kinatatakutan, ani Alma isang gabi habang sabay silang nakaupo, nakatanaw sa mga bituin. Hindi kita kailangang katakutin, sagot ni Levi. Mas nararamdaman kong kailangan mong makalaya. Napatingin si Alma sa kanya, tila may piraso ng pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano, sagot niya. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makatawid. Baka may iniwang tanong. O hindi nabigyang hustisya. Tahimik si Alma. Hanggang sa muling magsalita. Ang lalaki na minahal ko noon, wala na siya. Paano mo nasabi? Kasi isang gabi, dumating siya. Duguan. Nanginginig. Pinagtangkaan daw siya ng ama ko. At noong kinaumagahan, hindi na siya nagbalik. Hinintay ko siya. Ilang gabi akong umiiyak sa hagdanan, at doon ako huling huminga. Tumigil ang mundo ni Levi sa mga salitang iyon. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Alma. Hindi simpleng trahedya, kundi trahedyang may laman ng kasinungalingan at kasakiman. May naiwang lihim sa bahay na ito, sabi ni Alma. May isang kwaderno na itinago sa lumang aparador. Sulat niya, baka nandoon ang totoo. Kinabukasan, agad na hinanap ni Levi ang sinabing aparador. Matatagpuan ito sa silong ng bahay, tinabyunan ng lumang kahon at alikabok. Pinagbukas niya ang mga lumang drawer hanggang sa matuklasan ang isang lumang leather-bound na kwaderno, kupas na at kinain ng panahon. Binuksan niya ito, nagsimulang basahin. Para kay Alma, kung hindi ko man maibigay sa iyo ang buhay na ipinangako ko, sana maibigay ko sa iyo ang katotohanan. Ako'y aalis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Ang ama mo'y may balak sa akin. Hindi ko siya mapaglabanan. Pero kung sakaling mabuhay pa ako at makabalik, ikaw pa rin ang uunahin ko. Elias, bulong ni Levi. Isang piraso ng kasaysayan ang nabuo sa kanyang isipan. Isang binatang inibig si Alma, tinakot ng ama nito, at marahil, pinatay o pinalayas. Hindi kailanman nagbalik. At si Alma, iniwan ng walang paliwanag, ng walang kasiguraduhan. Gabi, bumalik si Alma. Ang anyo niya ay tila mas malinaw na, mas buo. Si Elias, sambit ni Levi, mahal ka niya. At gusto niyang malaman mo yun. May iniwan siyang liham para sa'yo. Ibinigay ni Levi ang kwaderno. Hinawakan ito ni Alma ng marahan, at habang binabasa niya ang mga pahina, unti-unting tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Matagal kong hinintay ito, aniya. Ngayon, alam kong minahal niya ako, hanggang sa huli. Unti-unti, lumambot ang anyo ni Alma. Ang paligid ay tila nabalot ng liwanag, at ang kanyang imahe ay kumikislap, parang sinag ng buwan sa alon. Maraming salamat, Levi, mahina niyang wika. Dahil sa'yo, natapos ko ang hindi ko naisara. Ngumiti si Levi, bagamat may kirot sa puso. Paalam na ba ito? Tumanggaw si Alma, at sa huling pagkakataon, lumapit siya kay Levi at ginawaran ito ng isang banayad na halik sa noo. Hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang magtagal sa buhay, pero kaya nitong mabuhay sa puso ng iba. At sa isang iglap, naglaho si Alma sa liwanag, hindi bilang multo, kundi bilang isang kaluluwang malaya na. Lumipas ang mga linggo. Natapos ni Levi ang kanyang nobela, pinamagatang, Ang Babae sa Veranda. Isinumite niya ito sa isang paligsahan sa Maynila. Naging usap-usapan ang aklat sa mga literary circles, hindi lang dahil sa husay ng pagkakasulat kundi dahil sa lalim ng emosyon at misteryong bumabalot dito. Isang gabi, habang tinatanaw niya ang buwan mula sa veranda ng lumang bahay, naramdaman niyang may katahimikan na. Wala nang biglang lamig, wala nang maltong nakatayo sa tabi niya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang naroon pa rin si Alma, hindi bilang ligaw na kaluluwa, kundi bilang inspirasyon ng kanyang unang akda. At sa huling pahina ng kanyang kwaderno, isinulat niya, may mga pag-ibig na hindi nangangailangan ng katawan upang magtagal. Dahil ang tunay na pag-ibig, kahit multo man o tao, ay walang hanggan.